Hello Ken and hello sa lahat ng listeners ng Scream PH. You can call me Rose. 48 years old na ako and currently residing dito sa Canada. Working ako dati as a caregiver sa isang home for the aged dito. Nagsa-sideline din ako dati as assistant sa isang hospice care dito sa Canada. And eventually, nakilala ko na ang husband ko dito na din at bumuo na ng sariling pamilya. Hindi naman ako mahilig talagang makinig ng mga horror stories kasi nga matatakotin talaga ako kahit noong kabataan ko pa. Pero dumaan kasi sa YouTube ko dati yung mga horror stories ng mga OFW, pati na din yung mga story sa factory at naisip ko may ganito din akong experience dati nung dalagita pa ako sa probinsya namin sa Albay. Strikto talaga ang mga magulang ko, lalo na sa akin. 5 kaming magkakapatid at ako ang kaisa-isahang anak na babae. Bunso pa. Kahit yung mga kuya ko, sobrang protective sa akin na halos walang makalapit sa akin sa eskwelahan dahil iisa lang naman yung school na pinapasukan naming magkakapatid. May mga nanliligaw sa akin noon, oo. Pero hindi din nagtutuloy kasi para daw silang dumadaan sa butas ng karayom. Ang dami kasing filter. Kahit tropahin pa nila yung mga kuya ko, sa huling desisyon naman sila bumabagsak. Sa tatay ko. Masyado na ata akong lumayo sa kwento. Pero yun na nga. Siguro mga 19 years old ako nito. College na ako. Dahil nga sobrang stressful ng college life para sa akin. Kapag umuwi ako ng Albay, lagi akong tumatambay dun sa likod bahay namin. Tahimik kasi doon tsaka sariwa ang hangin. Dala-dala ko lagi yung mga paborito kong libro tsaka kaunting merienda para akong araw-araw na nagpipiknik mag-isa. Isang araw, nagulat na lang ako nang sa gitna ng kakahuyan, biglang may lumabas na binata. Normal naman ang itsura niya at hindi ka hinahinala. May dala-dala siyang mahabang yantok. Tapos may malaking parang sako na bag. Ngumiti siya sa akin at nagpasintabi na makikiraan lang siya. Bahagya naman akong tumango at ngumiti sa kanya. Tanda na pinapayagan ko siyang dumaan sa harapan ko. Paglagpas ng binata sa akin, doon ko naisip, saan galing yun? Paano yun nakapasok sa lupa namin? Gayong may mga harang na barbed wire ang hangganan nang nasasakop namin. Inisip ko na lang na baka nangangahoy o kaya nangangaso. Medyo malawak din kasi yung lupa namin doon na minana ng tatay ko sa mga magulang niya. Hindi din naman bago yung mga nangangahoy sa paligid namin. Yung iba nga, naging kaibigan pa ng mga magulang ko. So hindi na bago sa akin na makatagpo ng mga hindi kilalang tao sa paligid ng lupa namin. Ngunit sa biglang pihit ng tadhana, sa tuwing tatambay ako sa likod bahay namin, lagi na lang napapadaan doon yung binata na yon. Hanggang sa naging magkaibigan kami. Kapag nagdadala ako ng merienda, lagi ako nagpapa-extra para bigyan din siya. Ngunit sa tuwing aalokin ko siya ng pagkain, lagi naman niya itong tinatanggihan. Lagi na lang siyang busog. Nagbigay sa akin ng ligaya ang palagian naming pagtatagpo ng binata na tawagin na lang nating Jose. Sa sobrang kaligayahan ay napapansin na ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko na tila ba iba ang kislap ng mga mata ko nitong mga nakaraang araw. Ang hindi ko alam, pinasubaybayan na pala ako ng tatay ko sa mga kuya ko para tignan kung ano bang nangyayari at sobrang ligaya ko. Noong una, wala akong kaalam-alam sa pag-iespiya sa akin ng mga kapatid ko. Nalaman ko na lang nang minsang nakaupo kami ni Jose sa ilalim ng puno ng akasya. Nagulat na lang ako nang biglang sumugod yung panganay naming kapatid sa kinauupuan namin ni Jose.
Nagsisisigaw siya noon at itinatabo yung kaulayaw ko na parang nagpapaalis ng aso. Mukhang naninindak yung kuya ko noon pero nang tignan ko yung mukha niya, parang baliktad. Parang siya yung takot na takot at itinataboy si Jose. Kinagabihan, nagtipon-tipon kaming pamilya para pag-usapan ang nangyari. Galit na galit yung kuya kong ikinikwento ang lahat. Okay lang sana sa akin. Tatanggapin ko yung galit nila pero nung sinabi ng kuya ko kung anong itsura ni Jose, doon ako umalma. Sabi ni kuya, may kausap daw akong maligno. Nakaupo daw sa tabi ko ang isang napakaitim na lalaki na halos wala ng saplot. Parang may nakatabing lang na tela sa pribadong parte ng katawan. Tuwang-tuwa pa daw ako habang hinihimas-himas yung mukha ko. Sabi ko, grabe naman atang panlalait yun. Hindi naman ka ako sobrang itim ni Jose. Sa paningin ko kasi noon, kayo manggilang siya. Normal na kulay. Pero sabi ni kuya, mabuti nga daw sana kung kayo manggi. Kahit nga daw magsasaka ang patulan ko, wala silang pake. Pero ito daw, parang uling yung balat sa itim. Tapos pulang-pula yung mga mata. Wala namang dahilan para magsinungaling yung kuya ko. Isa pa, nung nakaengkwentro niya si Jose, kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot habang tinataboy niya ito palayo sa akin. Walang sinayang na oras ang mga magulang ko at nagpatawag agad ng albularyo. At yun nga, nakitang nakursunadahan ako ng isang maligno. Binigyan ako nito ng mga pangontra upang hindi na makalapit pang muli sa akin ang malignong si Jose. Maging ang kahit ano pang masamang elemento, hindi na din ako pinayagan pang tumambay sa likod bahay namin at dumalang na din ang pag-uwi ko sa Albay matapos noon. Mabuti na nga lang daw at naagapan agad kasi kung hindi, malamang ay sisimulan na akong kunin nung malignong si Jose. Matapos naman po noon ay wala na akong ibang naging experience sa mga engkanto at maligno. Pero hindi pa din pala ako naging ligtas sa mga ligaw na kaluluwa kahit dito sa Canada, magpasa hanggang ngayon. Hayaan mo at ipadadala ko din at nang may mapakinggan pa ang iba nating mga kabayan dito sa channel mo. Salamat sa pagbabasa ng kwento at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Naniniwala ba kayo sa kulto? Nung una, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pakiwari ko noon, trip-trip lang yan ng mga matatanda para manakot ng mga tao. Kumbaga, parang sinaunang barkadahan lang. Ngunit nang iba ang tingin ko sa mga ganitong bagay, nang matuklasan ko na ang sarili kong lolo ay miyembro pala ng isang kulto. Tawagin niyo na lang po akong Andrea. Nanay na ako na may asawa, syempre, at 2 anak. 2015 nung sumakabilang buhay yung lolo ko sa edad na 97. Sayang nga ako at hindi pa siya umabot ng 100 years old para makuha pa niya yung regalo ng gobyerno sa kanya na 100,000 tsaka cake. Biro ko yun palagi sa kanya nung nasa ospital pa siya. Kako, magpalakas siya para kapag nakuha na namin yung pera, maipapasyal ko siya at mabibilihan ng mga gusto niya. Laking lolo at lola kasi ako nung bata pa ako dahil sa ibang bansa nagtatrabaho ang mga magulang ko. Sa Olonga po ako lumaki kasama ang 2 matanda. Sila ang nagsilbi kong mga gabay at magulang noong lumalaki ako. At laking pasalamat ko kasi maliban sa suporta ng mga magulang ko sa pinansyal na pangangailangan, ang lolo at lola ko ang nagpuno ng gabay at pagmamahal na hindi naibigay ng mga magulang ko. Sa madaling salita, lumaki akong kontento sa buhay na meron ako. Ayos naman dun sa bahay ni na lolo sa Olonga po. Ngunit ang pinagtakhan ko lang, hindi talaga maubos-ubos ang mga bisita nila
As in halos araw-araw. Naaalala ko pa noon kapag may tinatawag silang prayer meeting sa bahay. Ako pa yung nagsisilbi ng merienda. Hindi ko pinaghinalaan yun kasi ang ginagawa lang naman nila kakanta-kanta. Tapos minsan may mga sumasayaw sa gitna. Yung mga hinihimatay kapag nagdadasal sila. Yung mga ganong bagay ba? Nung medyo tumanda na ako, doon ako nagsimulang mag-usisa sa mga bagay-bagay na ginagamit nila sa mga prayer meetings. Pamilyar naman kasi ako sa mga gamit sa simbahan tulad ng rosaryo, Biblia, tsaka mga kung ano-ano pang parapernalya na ginagamit kapag may misa. Ngunit yung kila lolo, iba yung itsura. Tuwing bago magsimula yung prayer meeting, nagtutulong-tulong kaming tatlo para takpan ng puting tela yung buong harapan ng sala namin. Tatanggalin namin yung divider kung nasaan yung TV para mas malaki yung espasyo nila kasi mahigit 10 yung laging dumadating sa bahay. Pagkatapos namin gawin yon, ilalabas na yung altar na ginawa ni Lola. Pero take note, hindi krus o kahit anong santo yon. Para siyang malaking tabla ng bato na may nakaukit na mata sa gitna. Pagkalabas nun, maglalagay kami ng mga candy sa paligid ng altar tsaka mga kandila. Sisindihan namin yun isa-isa at naaalala ko pa na matapos namin yung sindihan, luluhod si Lolo na pormang magdadasal. Itataas ang 2 kamay, yuyukod at hahalik sa sahig. Senyalis yun na patapos na kaming mag-ayos. Mamadaliin na ako noon ni Lola na ihanda ang mga pangmeryenda, mga sandwich, minsan naman mga kakanin, tinimplang juice. Minsan pag nakapagpapadala yung mga magulang ko, soft drinks. Paulit-ulit yun hanggang sa sumakabilang buhay. Si Lola. Hindi ko alam. Parang biglang nawala ng gana si Lolo nang mawala si Lola. Namatay sa sakit si Lola. Autoimmune disease daw sabi ng nanay ko. Walang gamot. At kung meron man, sobrang mahal. 89 years old namatay si Lola. At simula nun, parang nalanta na sa buhay yung lolo ko. Kahit nga wala na ako dun sa bahay na yun, nabalitaan ko na patuloy pa din nilang ginagawa yung mga prayer meetings nila, sabi nung kapitbahay namin. Matapos yung libing ni Lolo, nagkausap-usap kami ng mga magulang ko. Naikwento ko sa kanila yung ganong gawain nung 2 matanda nung nabubuhay pa sila. Natawa yung nanay ko at sinabing, ginagawa pa din pala nila yun? Tinanong ko kung ano ba yun. Sabi ng nanay ko, kulto daw yun dati sa amin. Ang pangako nila, kapag sumali ka sa samahan, kahit anong hiling mo ay kayang tuparin ang sinasamba nila. Kung mas masigasig ka raw, mas malaki ang tsansa na marinig ang mga kahilingan mo. Sinabi na lang din ni Mama na alam ko naman daw siguro kung anong kahilingan ni Lolo. Napatigil ako at napatahimik. Naramdaman ko ang unti-unting pagtulo ng luha mula sa aking pisngi. Napatingin ako kay Mama at wala siyang ibang sinabi. Binigyan niya lang ako ng makahulugang ngiti. Ngayon alam ko na. Kaya pala sobrang sigasig nila sa mga prayer meetings ay para pagalingin ng kung anumang yung sinasamba ng kulto ang sakit ni Lola. Hindi ko naman din sila masisisi kasi una, mahal ang pagpapagamot lalo na at nasa probinsya kami. Kung may pampagamot man, wala naman ding makitang gamot kahit nga ata saan dito sa Pilipinas. Inisip ko na lang na maganda naman ang intensyon ng 2 matanda sa ginawa nila. Wala din naman akong nakitang taong sinaktan nila o pinatay o kahit inialay. Sobrang bait din ng 2 matanda na yun na hindi mo paghihinalaan na sumasali pala sa mga kulto. Matapos mamatay ni Lolo ay sinunog namin lahat ng mga kagamitan niyang may kaugnayan sa kultong yun
para na lang din maalis kung may mga nakadikit mang masamang espiritu doon. Miss na miss ko na silang dalawa. Pero kahit sa sarili ko, hindi ko magagawang sumali sa kahit ano pa mang kulto. Sumasideline akong tricycle driver dati sa tsuhin ko dito sa lugar namin. May mga pagkakataon kasing hindi siya nakakapamasada sa kadahilan ng nananakit yung mga kasukasuan niya dahil sa gout at rayuma. 19 pa lang ako noon at nag-aaral pa, kaya napakalaking tulong din sa akin yung kinikita ko doon. Pambaon sa eskwela, tsaka panggasto sa mga personal kong kagamitan. Gusto ko din talagang makaipon ng mga panahon na yon kasi may nalalapit kaming field trip sa eskwela at magagamit ko yung pera na maiipon ko pambayad tsaka pangbaon. Sabado ho ito nangyari. Tanghali na akong nagising, kaya sabi ko sa tsuhin ko, babiyahe ako mga 3:00 ng hapon matapos makapananghalian. Tumulong muna din kasi ako sa mga gawaing bahay bago bumiyahe. Nang hinayang ako sa araw noon, kaya naisip ko na pumiyahe na lang ako hanggang gabi para naman mapunan yung mga nawalang oras ng umaga. Mga bandang 11:00 na siguro ng gabi. Dahil na din sa pagod, nagdesisyon na akong umuwi. Galing ako nun sa bayan at medyo malayo yun sa barangay namin. Sa bukana ng barangay, yung saktong pagpasok ng arko, may pumara sa akin, isang babae. Teenager yun. Mahaba ang buhok. Nakaputing t-shirt tapos maong na shorts na maiksi. Sabi ko sa sarili ko, hintuan ko na to. Kapag yung bababaan niya ay pareha sa ruta ko, isasakay ko na. Pero naisip ko din na paano kung hindi. Kawawa din naman siya kasi gabi na. Baka kung ano pa ang mangyari. Paghinto ko, bago pa man ako makapagsalita, bigla na siyang sumakay sa tricycle ko at sinabing sa pangalawang kanto lang daw siya tapos kanan sa subdivision. Alam ko yung lugar na yon. Hindi man siya along the way pero nasa barangay lang namin siya at mas madali ako makakauwi kaysa kung saang bayan pabababatong pasahero. E di umandar na lang ako. Habang nasa biyahe, napansin kong kakaiba yung ihip ng hangin. Parang may kung anong lamig yung dala. Alam kong hindi yun normal kasi habang humahampas yung hangin sa katawan ko, nagpapalitan yung mainit at malamig na simoy ng hangin. Tila ba umiibabaw yung malamig na hangin sa totoong dapat na temperatura nito. Pero ipinagsawalang bahala ko lang yun at nagmadali na lang para maibaba ko na yung pasahero ko at makauwi na. Nang makarating sa subdivision, nagulat ako kasi may gwardiya pala yung lugar na yon. Lumapit sa akin yung gwardiya at tinanong kung saan daw ba ako pupunta. Sabi ko naman, maghahatid lang ng pasahero. Yumuko yung gwardiya para sumilip sa loob. Ngunit parang tulala siya. Nakamulagat yung mga mata niya at halata mong nagulat siya sa nakita niya. Kaya ako naman, tinawag ko yung guard ng kuya at nagulat siya sa pagtawag ko. Sinabi lang niya na sige daw. Pumasok na ako sa loob. Tinanong ko yung pasahero ko kung saan ba kami doon. Kasi medyo malaki pala yung subdivision na yon. Hindi pa kasi talaga ako nakakapaghatid doon sa loob. Kadalasan kasi, sa gate lang sila bumababa. O kaya minsan naman, doon sa kanto. Kasi may mga kainan doon. Baka bumibili yung mga residente ng pagkain sa labas. Tsaka maglalakad na lang papasok sa loob. Nakailang liko kami sa loob. Sa isip ko, nililigaw na yata ako nitong pasahero ko. Ngunit nung akmang tatanungin ko na siya kung saan ba talaga, sabi niya sa akin, nasa dulo yun ng subdivision. Paghinto ko,
Nagulat ako nang makitang lamay pala yun. Pagbaba ng pasahero ko, hindi na ako tumigil pa ng matagal. Kinuha ko na yung bayad tapos umalis na. Bago lumabas, tinanguan ko pa yung gwardiya na walang emosyong nakatingin lang sa akin habang papalabas ako ng subdivision na yon. Linggo ng umaga, nakatambay ako sa labas ng tindahan nung nanay ng kaibigan ko. Talyer tsaka vulcanizing shop kasi yung katabi nun. Pinapa-check up ko kasi yung motor ni Tito, sabay change oil na dun. Nakaharap sa highway yung tindahan na yon. Nakatambay din yung tropa ko nun, kasama ko. Maya-maya pa, nakakarinig kami ng sirena ng sasakyan ng pulis. Di tingin naman kami kasi sobrang dami, tapos ang lakas. Maya-maya pa, nakakarinig na kami ng malakas na tugtog. Pagsilip namin, may ililibing pala. Bumalik na kami sa pagkakaupo. Binalot na lang ako ng matinding takot nang tumapat na yung karo ng patay dun sa tindahan. Nakaharap sa akin yung litrato ng namatay. Sabi ko, parang pamilyar. Ngunit hindi ko siya kaibigan. Hindi ko din kamag-anak. Hanggang sa dahan-dahang bumabalik ang mga pangyayari sa alaala ko. Kamukha niya yung naihatid ko kagabi. Nabitawan ko yung iniinom kong soft drinks noon. Tinanong ako agad ng tropa ko kasi namumutla na talaga ako noon. Sabi ko sa kanya na naisakay ko pa kagabi yung babae na ililibing. Tinawanan pa nga ako nung kaibigan ko noon kasi hindi naman talaga makatotohanan yung ganon. Ngunit iginiit ko na totoo yung sinasabi ko. Lalo pa akong binalot ng kaba nang maalala kong sa lamay ko siya inihatid. Doon na pumasok sa isip ko na baka lamay niya yung bababaan niya at kung saan siya sumakay, doon siya namatay. O di kaya, pinatay. Pero imposible kasi. Kung may pinatay man doon malapit sa arko ng barangay namin, imposible namang hindi namin malalaman o makikita kasi lagi naman kaming dumadaan doon. Kung ano pa man, sobrang takot na takot talaga ako noon. Kasi sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganon. Simula din noon, hindi na ako bumiyahe ng sobrang gabi sa takot na may maisakay na naman akong kaluluwa. Ako nga po pala si Gio. Palayo ko po yan simula nung bata pa ako. Summer ng 2010 nangyari itong kwentong to. Umuwi kami ng pamilya ko sa probinsya ng tatay ko sa Bohol. Hindi ako ipinanganak o lumaki doon. Ngunit madalas naman ang pag-uwi namin sa Bohol, lalo na kapag summer o may mga salo-salo ang pamilya. Kaiba sa karaniwang pamilya. Siguro napapansin nyo din yun. Kadalasan, mas malapit ang isang pamilya sa mga kamag-anakan ng nanay. Ngunit sa kaso namin, mas malapit kami sa pamilya ng tatay ko kasi noon pa man na hindi pa sila kasal. Ayaw na ng pamilya ng nanay ko sa tatay ko. Kahit ngayong kasal na sila at 3 na kaming magkakapatid, halos hindi pa din sila nagpapansinan. Sinisisi din kasi nila yung pagpapakasal ng nanay ko na nagbigay daw ng matinding kalungkutan sa mga magulang niya na hanggang sa mga huling sandali, hindi siya napatawad. Parang itinakwil na nga siya. Naging pangalawang magulang na ng nanay ko yung mga magulang ng tatay ko na itinuring siyang sarili nilang anak. Kaya kahit tanungin ng paulit-ulit yung nanay ko kung saan niya gustong umuwi, sa Bohol pa din siya pupunta. Hindi naman ito kaso ng mahirap yung tatay ko at mayaman naman yung nanay ko. Hindi ganun. Talagang strikto lang talaga yung mga magulang sa mother side. Isa pang dahilan, may inareglo na daw kasi silang dapat mapapakasalan ng nanay ko doon sa kanila.
Sobrang kahihiyan siguro, kaya hindi na siya nagawang kausapin ulit. Ayon sa nanay ko, nakahingi naman daw siya ng tawad, maging yung tatay ko. Pero wala daw talaga, itinaboy lang sila. Maganda naman yung lugar namin sa Bohol, at least para sa amin. Naging pahingahan namin yung lugar na yon mula sa magulong syudad. Sariwa ang hangin at malalapit ka talaga sa kalikasan. Ngunit sa likod ng ganda at katahimikan ng lugar, hindi mo din maiiwasang marinig ang mga kwento ng mga engkanto, aswang at mga multo. Noon pa man, paulit-ulit ko nang tinatanong yung tatay ko kung may mga nararanasan ba silang ganoon doon. Ngunit palagi lang naman niyang pinabubulaanan. Simula pa daw nung mga bata pa sila, wala naman silang nararanasan ng mga ganong bagay. Huwag ko na lang daw pakinggan yung mga ganong kwento, lalo na at hindi ito totoo. Ngunit kung anong kakulangan sa pagkwento ng tatay ko, siya namang pinupunan ng mga lolo, lola, tito at tita at ng mga pinsan ko. Kung ano-anong kwento ng kababalaghan ang mga naririnig ko sa kanila. Imbis na matakot, tuwang-tuwa akong makarinig ng mga ganong kwento. Mga nilalang na akala mo katang-isip lang, pero nagpapakita din pala talaga sila sa mga piling tao. Dala na lang din siguro ng natatak na sa utak ko na katang-isip lang ang mga kwentong yan, kaya hindi ako natatakot. Ngunit nung uwi namin yun, doon ko napatunayan na totoong-totoo pala ang mga kwento. Tulad nga ng sinabi ko kanina, madalas-dalas din kaming umuwi dun sa Bohol. At nung mga huling uwi namin, komportable naman ako sa paligid, lalo na sa tinutulugan naming kwarto. 2010 to, 17 years old na ako. May isip na, malapit na akong mag-legal age at tiwala naman ako sa mga narinig at nakita ko nung gabing yon. Maaga kaming natutulog kapag nandoon kami. Wala naman kasi kaming ibang gagawin paglagpas ng 8:00 ng gabi. Nung mga edaran ko na yon, mahilig akong magbasa ng mga comics. Dahil nga alam kong wala naman akong ibang gagawin doon, marami akong comics na dala para basahin kapag naiinip ako. Tuwing gabi, bilang pampaantok, nagbabasa ako. May maliit akong ilaw na nakabukas sa gilid ko lang para hindi naman maistorbo yung mga natutulog. Mga bandang 11:00, nagising yung nanay ko para magbanyo. Nakita niya akong gising pa at nung makabalik siya, napagalitan ako at pinilit na matulog na. Hindi ko nga din ba maintindihan kasi para akong namamahay nung gabing yun. Hindi talaga ako makatulog, kaya basa lang ako ng basa at nagbabaka sakaling antukin din. Pinatay ko na yung maliit kong ilaw at ibinaba yung binabasa ko. Nakahiga lang ako noon pero gising na gising pa. 20 minutos na siguro ang lumipas nang nakarinig ako ng sumisigaw sa labas ng bahay. Sigaw yun ang sigaw na parang humihingi ng tulong. Nung una, hindi ko pinapansin. Ngunit habang tumatagal, palakas ng palakas yung sigaw ng taong yun hanggang sa tinatawag na niya yung pangalan ko. Napaiktad ako sa kinahihigaan ko nung marinig ko yun. Ang unang pumasok sa isip ko, baka tiyuhin ko o baka si lolo na humihingi ng tulong. Napaupo ako at dahan-dahang ginising sina mama at papa. Ayoko din kasing mag-ingay kasi magigising din yung mga kapatid ko na katabi lang nila. Unang nagising si mama at sumunod si papa. Tinanong nila ako kung anong nangyayari. Nakahiga pa sila nun. Sinabi ko na pakinggan yung tunog na galing sa labas. Dinig na dinig nila mama at papa yung sumisigaw at sakto ding tinatawag yung pangalan ko. Kahit madilim sa kwarto namin, kitang-kita ko yung pagbalikwas ng katawan ni papa mula sa higaan.
Sabi ko bubuksan ko na yung ilaw at bababa na. Pinigilan ako ni Papa at sinabing huwag akong lalabas ng kwarto. Doon lang daw ako hanggang matapos ang gabi. Sa totoo lang, kinakabahan na ako noon. Unang tanong ko kay Papa kung aswang ba yun. Sabi naman niya, hindi daw. Ngunit mas malala pa daw ito sa isang aswang. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Lumapit na sa akin si Mama at niyakap lang ako habang si Papa naman ay sinisiguradong nakasarado ang mga bintana at pinto. Sinabi ni Papa, naligtas naman daw kami sa loob ng bahay. Hanggat maaari daw ay wag kong papakinggan ang pagtawag sa akin at wag na wag daw akong lalabas kahit may kasama pa. Para akong tinotorture nung gabi na yon kasi hindi talaga tumitigil yung tao sa labas sa pagsigaw ng pangalan ko. Hindi din ako nakatulog. Kinaumagahan, nag-uusap-usap sila patungkol sa nangyari nung gabi. Nakikita akong tumatangu-tangu yung lolo ko habang kinikwento ni Papa ang nangyari. Sabi ng lolo ko, mga engkanto daw yun na nag-aanyong tao. Nangihingi ng tulong mula sa kakahuyan at kung sino man ang kumagat sa patibong na ito, siguradong hindi makakaligtas. Kadalasan daw alam nila yung pangalan ng taong gusto nilang puntiryahin. At nung gabing yun, ako ang gusto nilang kunin. Parehas na araw, may nagpuntang manggagamot sa bahay namin at binigyan ako ng pangontra sa mga nilalang na ito. Minsan daw kasi, lalo na kapag nasa labas, may mga nilalagay silang mga bagay katulad ng halaman, bato o kung anumang gamit na kapag nadala mo ito sa loob ng bahay, parang binibigyan mo sila ng permiso na pumasok sa loob. Sinabi sa akin ng albularyo na dahil may proteksyon na ako, kahit makadampot pa ako ng bagay na mula sa mga engkantong ito, hindi nila ako magagalaw. Pinigyan din niya yung mga kapatid ko, maging yung mga magulang ko noon. Dinasalan din niya yung bahay para kung sakali mang may makapasok sa loob, hindi kami nito masasaktan. Kakaibang experience tong nangyari sa akin na sadyang hindi ko makakalimutan, maging ng mga magulang ko. Naka-apartment ako noon dito sa Manila nung mangyari ito. College student ako nung sumakabilang buhay yung lolo ko. Hindi na ako nakapunta doon sa lamay at libing niya dahil nga sobrang busy ako noon sa eskwela at hindi din ako pwedeng lumiban sa pasok ko. Sa totoo lang din kasi, hindi ko pati nakikita yung lolo ko na yon sa father side. Kadalasan kasi ng mga nakakasama kong kamag-anak ay sa mother side lang. Pero kwento-kwento kasi sa amin ng tatay ko na noon pa man, gustong-gusto na kaming makita ng lolo ko. Kami ng mga kapatid ko. Naglayas kasi noon yung tatay ko sa kanila at dito sa Maynila napadpad. Simula noon na hindi na bumalik yung tatay ko doon sa kanila. Siguro mga ilang taon bago mamatay si lolo ay nagkaayos naman sila. Kaya nagpapabalik-balik na din doon yung tatay ko para mag-asikaso ng mga bagay-bagay. Bilib nga din ako sa tatay ko kasi nairaos niya yung sarili niya dito sa Maynila. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano at sinuportahan yung sarili niyang pag-aaral. Nag-scholarship din siya. At swerte din naman siya sa napasukan niyang amo na kahit papaano ay sinuportahan ang pangarap niya sa buhay. Lagi niyang ipinagmamayabang sa aming magkakapatid na sa kanya namin nakuha ang pagpupursige sa buhay. Talagang proud na proud din naman kami. Nung sinabi ng tatay ko na uuwi sila sa probinsya para sa lamay ng lolo ko, gusto din talaga naming sumama ng mga kapatid ko. Sa aming apat, ako lang ang hindi pwede. Sabi ng nanay ko, total naman kaya ko nang alagaan yung sarili ko. Baka pwedeng maiwan na muna akong mag-isa sa bahay namin habang nasa biyahe silang lahat.
Sumang-ayon naman ako sa planong yon. Nag-iwan ng sapat na grocery yung nanay ko sa bahay. Tapos binigyan din ako ni Papa ng allowance pang 2 linggo. Iniwan niya din sa akin yung ATM niya para kung sakaling may emergency, hindi ako mahihirapan na kumuha ng pera. May ATM naman daw si Mama at doon na lang daw sila kukuha ng pera kung sakali. Bago sila umalis, binilinan ako ng nanay ko sa mga dapat kong gawin, maging sa mga dapat kong tignan bago umalis ng bahay at bago matulog. Sa totoo lang, lahat ng yun ay mga paalala na lang kasi araw-araw ako naman talaga ang gumagawa ng mga yon. Kumbaga, yun ang toka kong trabaho sa bahay. Gusto lang makasiguro ni Mama na wala akong makakalimutan oras na bumiyahe sila. Dumating na yung araw ng biyahe nila at nagpapaalaman na kami. Nagbigay ang mga magulang ko na huling paalala at sinigurado ko naman silang magiging okay ang lahat. Habang palabas sila, yung pilyo kong bunsong kapatid, sinabihan ako na lagot daw ako kasi di ako sasama. Ako daw ang dadalawin ni Lolo dun sa bahay namin. Binatukan ko yung kapatid ko at nagtawanan kaming lahat sa kapilyuhan niya. Ilang araw ang lumipas na matahimik naman ang lahat sa bahay at sa buhay ko. Araw-araw din akong tinatawagan ng mga magulang ko para masigurong okay lang akong mag-isa. Lumipas ang 1 linggo nang walang nangyayari hanggang sa 9 na araw na sakto din sa libing ng lolo ko. Matagal bago siya nailibing kasi may mga hinihintay pa silang mga kamag-anak galing sa ibang bansa. Kaya umabot ng 9 na araw yung lamay. 7:00 na siguro yun ng gabi. Nagbabasa ako ng mga aralin ko nun sa sala habang nanunood ng TV. Nang biglang may kumakalampag sa gate namin. Hindi naman talaga siya kalampag pero parang katok. Pero medyo malakas. Naririnig ko din na parang may ginagamit na kung anong bakal yung kumakatok. Kasi hindi yun tunog ng kamay na tumatama sa bakal. Tunog yun ng bakal na humahampas sa bakal. Tumapat ako agad sa pinto at binuksan yun ng bahagya. Inilabas ko yung ulo ko para aninagin kung sino yung nasa labas. Mula dun sa pinto, ang naaaninag ko lang ay yung ibabaw ng ulo ng tao sa labas. Medyo kalbo yun na may mga buhok lang sa gilid. Puti na yung buhok pero hindi ako sigurado. Yung gate namin may harang talaga at hindi mo makikita yung nasa labas. Ngunit mas mataas yung lupa papasok sa bahay. Kaya pag nasa pintuan ka, makikita mo yung ibabaw. May silipan dun sa gate namin kaya pwede ka munang sumilip bago mo ito buksan. Kaya ang una kong ginawa, sumilip muna ako. Nakita ko ang isang matandang lalaki na naka-polo shirt ng brown. Tama nga ako. Kalbo nga yung ibabaw ng ulo niya. Tapos sa gilid lang may buhok. Nagsalita na ako. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Pero wala siyang imik. Patuloy lang siya sa pagkatok sa gate namin. Tinanong ko ulit siya. Nagsalita siya at tinanong kung nandyan ba si Nestor. Sabi ko, walang Nestor na nakatira doon. Pagkasabi ko nun, agad tumigil yung matanda sa pagkatok at dahan-dahang naglakad palayo sa bahay namin. Habang naglalakad pabalik sa bahay, iniisip ko kung sino yung Nestor. Napatigil ako nang maalala na baka si Papa yon. Kasi ang buong pangalan ni Papa ay Ernesto. Ngunit ang tawag sa kanya ng mga malalapit sa kanya dito ay Nesty. Sabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang. Hindi ko na yun inisip hanggang sa makabalik yung pamilya ko sa amin. Naglalabas na sila ng mga nakaimpake nilang gamit. Tumulong na din ako. Sa bagahe ng tatay ko, may nakapa akong matigas na bagay na nakabalot sa mga damit niya. Binulatlat ko yun
at nakakita ako ng picture frame. Picture yun ng isang matandang lalaki, kalbo sa taas ng ulo at sa gilid lang may buhok. Nakasuot din ito ng brown na polo shirt. Habang hawak ko yung litrato, bumalik sa alaala ko yung matandang kumakatok sa gate namin kamakailan. Kamukhang kamukha niya yung matanda sa litrato. Nagtatatakbo ako sa tatay ko, dala yung picture frame at tinanong kung sino yon. Walang pag-aalinlang ang sinabi ng tatay ko na siya daw ang lolo ko. Putlang-putla yung mukha ko noon na tinanong na ako ng tatay ko kung ayos lang daw ba ako. Ikinwento ko sa kanila yung naranasan ko. Niyakap ako ng tatay ko at sinabing naniniwala daw siya sa akin. Wala naman daw kasing tumatawag ng Nestor sa kanya dito. Ang tanging tumatawag lang daw sa kanya noon ay yung mga kapatid niya at mga magulang niya. Inisip namin na nung araw na yon, dinalaw talaga ako upang makita. Ako lang kasi sa pamilya namin ang hindi nakasama. Natuwa din naman ako sa likod ng takot na naramdaman dahil sa dinami-rami ng mga nakita na niyang apo. Ako talaga yung dinalaw niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Che. Galing po ako sa isang Chinese family at kadalasan sa mga namatay sa aming pamilya, cremation ang unang pinipili imbes na ikabaong, paglamayan at ilibing. Hindi ko alam. Siguro tradisyon o di kaya hindi lang nila kayang makita yung mga namatay na kapamilya na nakahiga sa harapan nila na wala ng buhay. Nangyari itong kwentong to nung namatay yung isa sa mga tiyahin ko sa father side. Kadalasan hindi ako sumasama sa pag-cremate. Pupunta lang ako kapag ilalagak na sa crematorium, doon sa parang maliit na nicho ng pamilya namin, o di kaya kapag inilalagak sa bahay. Bukas kasi yung ikatlong mata ko, pero hindi ako masyadong nakakakita ng mga kaluluwa at elemento. Ang malakas sa akin ay ang pandinig ko at pakiramdam. Kadalasan, naririnig ko sila, ngunit hindi nakikita. Wala namang mabigat na kapangyarihan. Lahat yun mahirap harapin. Ngunit para sa akin, parang mas gusto ko na lang silang makita kesa marinig sila. Sa totoo lang kasi, madami silang sinasabi. Hindi sila tumitigil. Kahit tulog ka, magugulat ka na lang kasi bigla silang bubulong o may sasabihin malapit sa tenga mo. May dumating pa ngang pagkakataon na halos 1 linggo ata akong hindi nakatulog kasi umuwi kami doon sa probinsya namin sa Cebu at lagi kong naririnig yung hagik-gikan ng tila ba maliliit na tao. Hindi yon mga bata, pero maliliit yung boses. Mga duwende siguro. Mabalik tayo sa kwento. Nung araw ng cremation ng tita ko, naobliga akong sumama kasi close na close kami ng tita kong yon. Kumbaga, siya kasi yung tipo ng tita na konsentidora sa akin. Kapag napapagalitan ako ng mga magulang ko, lagi yung nakaabang para patahanin ako. Sinasama ako sa mall para ilibot. Sobrang spoiled ko sa tita ko na yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit natatakot akong pumasok sa lugar na yon sa dami ng naririnig kong kaluluwa, kakayanin ko. Alang-alang na lang sa huling pamamaalam ko sa paborito kong tiyahin. Nakapalibot kami noon habang ipinapasok yung katawan niya sa loob ng parang malaking oven. Mararamdaman mo yung init, pero wala pa namang apoy. Umiiyak silang lahat sa paligid ko pero ako naman, maliban sa iyakan ng mga kamag-anak ko, naririnig ko din yung iyak na nagmumula sa kabilang buhay.
Pilit kong kinokolekta yung sarili ko habang nandun kami. Ayokong magtatakbo palabas sa takot. Gusto kong manatili doon hanggang sa matapos, alang-alang sa tita ko. Sinabi na sa amin ng tao doon na kung gusto daw ba naming makita, kailangan daw kasing merong titingin para masiguradong bangkay ng kamag-anak namin yung ilalagay doon at hindi kung sino-sino. Ang sumama lang sa loob ay yung asawa ng tita ko tsaka yung iba pa niyang mga kapatid. Pero ako, sa labas lang ako. Kasi maliban sa mga naririnig ko, parang di ko kayang makitang sinusunog yung katawan ng tiyahin ko. May mga napanood din kasi ako na gumagalaw yung katawan ng bangkay sa loob habang sinusunog kasi lumiliit yung katawan. Kaya syempre, gagalaw talaga. Habang nasa labas ako, nakakarinig ako ng pamilyar na boses. Nang matanto ko kung kaninong boses yun, biglang nanlamig yung mga kamay ko. Namulagat yung mga mata ko sa takot at dahan-dahang tumulo ang mga luha ko. Napansin siguro ako ng nanay ko na parang mahihimatay na sa kinatatayuan ko. Naramdaman ko yung mga kamay niya na humawak sa balikat ko. Ngunit parang manhid na manhid ako. Alam kong may kamay na nakahawak sa akin ngunit parang hindi na maramdaman ang katawan ko. Naririnig ko din yung boses ng nanay ko na tinatanong kung okay lang ba ako. Pero hindi ko siya masyadong marinig. Nangingibabaw ang makapanindig balahibong sigaw at pag-iyak na naririnig ko. Habang naririnig ko ang mga iyak ng hinagpis at paghingi ng tulong, umuusal ako ng panalangin. Naririnig ko kasi yung boses ng tita kong sigaw ng sigaw at humihingi ng tulong dahil mainit daw at nasusunog ang katawan niya. Gustong gusto niyang lumabas kung nasaan man siya, siguro sa loob ng malaking oven. Nagpatuloy yun ng ilang minuto hanggang umibabaw ang nakakabinging katahimikan ng paligid. Nang hina yung buong katawan ko hanggang sa napaupo ako sa sahig, hindi na ako nasuportahan ng paghawak sa balikat ni mama. Nagsabay-sabay na yung lungkot, takot at pagkagulat na naranasan ko noong mga oras na yon. Kaya hindi na kinaya ng katawan ko. Binuhat agad ako ng tatay ko at iniupo sa gilid. Nakikita ko sila pero sa sobrang hilo ko, parang malabo sila sa paningin ko. May nakita pa akong nagbubukas ng bote ng mineral water at inaabot sa nanay ko. Pinainom agad ako ng tubig para mahimasmasan kahit papaano. Nung unti-unti nang luminaw ang paningin ko, nagulat ako nang sa gitna ng mga taong nakapaligid sa akin, nando nakatayo ang hubad na katawan ng tita ko. Umiiyak. Nakayakap ang mga kamay sa kanyang katawan na unti-unting nasusunog sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nangyari sa kanya. Hindi ba siya nakatawid sa kabilang buhay bago siya sunugin? O sadyang hindi pa niya alam na patay na siya at nanatili pa sa katawan niya hanggang sa mga oras na yon? Hindi ko alam. Pero ang sigurado ako, matapos nung pangyayaring yun, kung dati naririnig ko lang ang mga kaluluwa, ngayon nakikita ko na din silang lahat. Sa totoo lang, napakahirap talaga ng bukas ang ikatlong mata. Hindi mo na kasi alam kung alin ba ang totoong buhay sa hindi. Minsan iisipin mo na kung baliw ka na ba kasi magugulat ka na lang sa mga makikita mo. Tapos titingin ka sa paligid mo at maaalalang ikaw nga lang pala ang nakakakita nito. Minsan maninigas ka na lang sa takot sa gitna ng tawanan niyong magkakaibigan. Pero magpapanggap ka lang na okay ang lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Betty.
Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa mga napakarami kong karanasan noong magpunta ako sa lamay ng kamag-anak ng kaibigan ko. 2007 po ito nangyari sa Novaliches. Lamay yun ng tatay ng katrabaho kong si Arnold. Malapit kami sa kanya. Kaya napagdesisyonan naming magkakatrabaho na sabay-sabay na lang kaming makiramay sa huling gabi. Bago pa man kami makalapit sa bahay nila, may naaaninag akong maraming tao sa loob ng bahay. Sinabi ko pa sa mga katrabaho ko na sobrang dami nilang bisita. Wala namang nag-react sa mga kasama ko. Kaya sa isip ko, mukhang marami nga talaga. Pagdating namin sa entrada ng bahay, sinalubong agad kami ni Arnold at pinaupo sa bakanting gilid. Nakaupo na yung mga kasama ko pero ako, nakatayo lang. Kasi wala nang bakante. Mga ilang minuto din akong nakatayo doon nang biglang sinabi nung isa sa mga kasama ko na bakit hindi ako umupo, may bakante naman sa tabi niya. Bago ko pa masabing may nakaupo kasi, nagulat ako nang biglang nawala yung nakaupo doon kanina. Dahan-dahan akong umupo habang iniisip kung namamalikmata lang ba ako sa nakita ko. Ipinagwalang bahala ko yun at matahimik na lang na nagmasid sa paligid. Habang itong si Arnold, binibigyan kami ng mga tinapay. Normal naman yung lamay na yon. Katulad lang din ng mga napuntahan ko ng lamay dati. Ang isang kakaibang bagay lang na napansin ko. Isa paligid ng kabaong ng tatay ni Arnold. May 4 na nakabilong matatanda na may hawak na libreta na tila ba nagdadasal. Nakaupo yung nanay niya sa tabi ng kabaong sa harap. 2 matanda sa magkabilang gilid at 2 sa likod. Sa isip ko, baka tradisyon yun ng pamilya nila o sa barangay nila kasi ngayon lang talaga ako nakakita ng ganon. Hindi din naman ako nababahala kasi yung suot ng mga matatanda katulad ng mga suot ng mga manang sa simbahan. Kulay puti na bestida, tapos natatabunan yung mukha nila ng puting belo. Nang makatapat sa akin si Arnold, pabiro kong sinabi sa kanya na sobrang sikat siguro ng tatay niya sa kanila. Napangiti lang siya at sinabing medyo nga daw. Tapos sinigundahan ko ng patika ko yung mga matatanda sa simbahan, nagdadasal pa sa tabi niya. Pagkasabi ko nun, biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Arnold. Kumunot ang noo niya sa pagtataka at nakatitig lang sa akin. Tinanong niya kung sinong mga matatanda sa simbahan yung tinutukoy ko. Sabi ko naman na may 4 na matandang babae na nakatayo sa paligid ng kabaong ng tatay niya at nagdadasal. May pagtatakang sinabi ni Arnold na wala naman siyang ibang taong nakikita maliban sa kanyang nanay na nakaupo sa tabi ng kabaong ng tatay niya. Dahil nga hindi ko na talaga mapaghiwalay ang nakikita ko, iginiit ko at itinuro ko sa kanya kung nasaan yung mga matatandang babae. Medyo napalakas din yung boses ko noon kasi nakatingin na sa amin yung ibang mga bisita. Nung mga oras na yon, binabaan ko na yung boses ko kasi nakikita ko na sa mukha ni Arnold ang pagkadismaya sa mga sinasabi ko. Tumigil na din siya sa pagpilit na walang ibang tao doon kasi alam naman niyang bukas ang 3 mata ko. Mas naintindihan pa niya kaysa sa akin ang sitwasyon ko. Naupo ako ulit habang nakikimiron ang ibang kasama namin. Tanong ng tanong kung ano daw ba yung nakikita ko. Sinabi ko ulit na may 4 na babae na nakatayo sa kabaong ng tatay niya at nagdarasal ng walang humpay. Muli ay pinabulaanan ng mga kasama ko ang nakita ko. Sa gitna ng komosyon na yon, may lumapit sa aking isang matandang babae. Kinausap ako nito at tinanong kung ayos lang ba ako. Sabi ko naman oo. Pero tumitingin ako sa mga kasama ko para ikumpirma kung nakikita ba nila yung kausap ko na sinang-ayunan naman nila sa pagtango ng bahagya.
Nag-usap kami siguro mga 5 minuto hanggang tinanong niya sa akin kung anong mga itsura nung nakita ko. Sinabi ko na hindi ko na aaninag pero ang alam ko lang, nakaputi silang lahat na parang suot ng mga manang sa simbahan at nakatago ang mga mukha nila sa ilalim ng belong puti. Habang nag-uusap kami, nakita ko yung suot na pulseras ng matanda. Sinabi ko sa kanya na pamilyar yun. Nakita ko yun na suot ng isa sa mga matanda na nakaposisyon sa bandang ulunan ng kabaong. Tumingin ng diretso sa akin yung matanda at saka ngumiti. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, nakikita ko din sila. Para akong nakahinga ng maluwag sa sinabi ng matanda. Ayon dito, wala daw akong dapat ipag-alala. Simula pa daw nung bata pa siya, lahat daw ng kababaihang na mayapa na sa kanilang pamilya ay tila ba bumabalik sa mundo ng mga buhay upang ipagdasal ang kaluluwa at katawan ng namayapa. Minsan daw isa lang ang dumadating, minsan dalawa, minsan naman daw sobrang dami. Hindi niya alam yung dahilan, ngunit ayon dito, nagsisilbi daw itong mga gabay ng mga namayapa sa kanilang pamilya. Pinahinahon ako nitong matanda at ipinaramdam sa akin na ayos lang ang lahat. Maya-maya pa ay lumapit si Arnold at sinabi dun sa matanda na ihahatid na siya sa kwarto para matulog. Napalagay ako ng mga oras na yon at nanghingi na din ng paumanhin kay Arnold, maging sa nanay niya, na alam din pala ang ganong pamahiin ng kanilang pamilya. Hindi ko din ba maintindihan kung bakit walang alam tong kaibigan namin na may ganon pala. Kung hindi pa pala kami nagpunta doon, hindi pa niya malalaman. Sa araw-araw na nagdaan, lalong tumatatag ang sarili ko sa mga pangyayari sa buhay ko. Isa lang naman kasi ito sa mga kahindik-hindik na karanasan ko sa buhay. Ngunit isa lang naman ang mapapatunayan ko. Ang Diyos ay laging nandyan para gabayan tayong lahat sa kahit ano pang makita, marinig at maramdaman natin. Lagi tayong ligtas kasi lagi niya tayong mahal.